Masaganang araw mga kabukid, ngayon ay ikatatlong linggo ng ating alagang broiler at babakunahan na natin uli ang mga ito. Ang ating ibabakuna sa kanila ay Gumboro vaccine. Samahan nyo kami at panoorin hanggang dulo ang video na ito dahil ito na ang buod ng ating mga nagawang video tungkol sa pagbabakuna ng 45 days manok o broiler. Dahil 21 days na ngayon ang ating broiler, babakunahan na natin uli ang mga ito. Gumboro vaccine ang ating ibibigay at ito ay ikatlong bakuna na ating ibinibigay sa ating mga alagang manok o broiler. Pero bago ang lahat, bago tayo magbakuna ay ihahanda muna natin ang mga ito at maging ang ating mga gagamiting waterer o painuman bago tayo magbakuna sa kanila tulad ng ginawa natin noong nakaraang linggo sa Lasota vaccine. At siya nga pala mga kabukid, nilipat natin ang ating mga manok dito sa isang kulungan na ito 5 days ago dahil kami ay magbababa uli ng another batch ng sisiw. Mas maganda o ginhawa kasi para sa amin na iset up ang kulungan na yon para gawing brooding area nila. Noong nilipat natin ang mga manok dito, sinabay na natin ang pagsasizing sa kanila o pagbubukod ng malaki, katamtaman at maliit na manok. Bakit kailangan itong gawin? Para mabantayan natin mga kabukid ang maliliit na manok. Kapag kasi sama-sama ang mga ito, mas lalong hindi lalaki ng maayos ang mga maliliit dahil matatalo sila sa pagkain ng mga malalaki at para na rin maibigay natin sa kanila ang mga nararapat na vitamins. Ito ay nakakatulong din para sa amin para ma-prioritize nating ibenta ang malalaking manok. So kapag bukod na sila, hindi na tayo mahihirapang hanapin ang malalaking manok. Kung bukod na mga ito, less pagod na rin tayo dito. Ito ang ating binukod na malalaking manok. Hindi na ito kinilo isa-isa pero tinansya lang namin ito. At dito naman sa kabilang panig, nandito ang ating katamtaman at maliliit na manok. So meron tayo ditong maliliit na sa 40 pieces. Hindi talaga maiiwasan na merong maliliit o bansot na mahahalo sa ating alagang manok kahit na class A pa ang mga ito. Katulad ng Lasota vaccine, ang Gumboro vaccine ay ipapainom lang natin sa mga manok, kaya importante na malinis ang mga galon ng tubig o ang ating waterer. Ito ay lilinisin natin gamit ang tubig o malinis na tubig at scrub lamang, hindi na natin ito sinasabon mga kabukid. Pagkaraan ng 1 oras at kalahati na inuhaw natin ang mga manok, maaari na nating timplahin dito sa malinis na timba ang bakuna bago natin ito ilagay sa ating mga waterer. Dahil kami ay may 800 heads ngayon, ang aming sukat ng tubig ay 5 galon at saka ilalagay ang isang Gumboro vaccine na ito. So ito ay good for 1,000 heads at ang presyo naman nito dito sa aming lugar ay 370.
Kapag binili natin ang bakuna, may kasama na itong solvent. Ito yung kulay blue na nasa mas malaking bote mga kabukid. At ayan, ito yung gagamitin natin para ma-dissolve natin yung ating vaccine. At ang ating bakuna pala mga kabukid ay ini-store lang namin sa refrigerator, wag sa freezer, sa ref lang po. At inilalabas lang namin ito the moment na gagamitin na natin yung ating vaccine. So, importante na ma-maintain natin yung proper at right temperature para effective yung ating pagbabakuna. Handa na ito at ngayon ay isasali na natin ito sa ating malinis na galon o galloner at ito ay hinati natin sa 10 para mabigyan natin lahat ang ating mga manok. Dahil kailangan nating mapainom ang ating bakuna sa loob ng 2 oras, kailangan ay mabantayan natin ang mga ito. Kung sila ay nagsisiksikan o kaya naman ay natutulog, ito ay pinapatayo natin pero wag naman nating bubulabugin yung ating mga manok dahil kapag sila ay nabulabog, natakot, ay maaari silang ma-stress. Aantayin na lang natin itong maubos sa loob ng 2 oras at pagkaraan nito ay bibigyan na natin sila ng tubig. Mga kabukid, ito na ang huling bakuna na ating ibinibigay sa ating broiler, ang Gumboro vaccine. Kung hindi nyo pa napapanood ang ating first 2 video tungkol sa B1B1 at Lasota, pwede nyo itong panoorin dahil ito ay punong-puno ng impormasyon. Pero i-summarize na lang din natin o ibuod ang ating vaccination program para mas madali natin itong matandaan. Importante ang pagbabakuna mga kabukid para sa amin dahil mapoprotektahan natin ang ating mga alaga sa anumang sakit o peste na maaring dumapo sa mga ito. Kahit na Class A pa yan o Class B na sisiw o manok, ay dapat bakunahan ito lalo na kung marami ang ating alaga. Tulad ng nasabi ko noong nakaraang linggo sa ating video, hindi biro ang puhunan sa sisiw at feeds kaya ayaw nating ilagay sa risk o panganib ang ating mga alaga. Pero paano naman kung ang alaga natin ay konti lamang, halimbawa 50 piraso o 50 heads, kailangan pa ba itong bakunahan? Ang sagot natin dito mga kabukid ay depende na yan sa inyo o choice nyo na po yan. Dahil wala tayong mabibiling bakuna na good for 50 heads lang, talagang bibili kayo ng isang bote nito na good for 1,000 heads. So, medyo may kamahalan nga lang. Pero kung hindi nyo na ito babakunahan dahil konti nga lang ang inyong alaga, siguraduhin na lamang ninyo na gagawin nyo ang lahat para makaiwas sa peste o sakit. Katulad ng pagdidisinfect ng kulungan, panatilihing malinis ang kapaligiran, iwasang makapasok ang ibang ibon katulad ng maya sa poultry house dahil ang mga ibon na katulad ng maya ay naghahatid ng sakit at iba pang paraan. So, kung may alaga rin kayong ibang hayop katulad ng free range, baboy, siguraduhin na i-prioritize o unahin ang pag-aasikaso sa poultry bago asikasuhin ang ibang hayop. So, sa madaling salita, panatilihin natin ang kalinisan sa ating poultry. Narito ang aming schedule sa pagbabakuna. Day 7, NCD B1B1 vaccine ang ating ibinibigay. Day 14, Lasota vaccine. At Day 21, Gumboro vaccine. Ang isang bote nito ay good for 1,000 heads. Ang NCD B1B1 vaccine ay pinapatak natin sa kanilang mata o ilong sa ika-7 araw nila o 1 week nila. Hindi natin ito ipinapainom sa kanila dahil gusto nating makasigurado na lahat ng ating mga manok o sisiw ay makakatanggap ng bakuna.
Sa day 40 naman, Lasota vaccine ay ito ay pinapainom lang natin dahil kami ay may 800 heads sa isang bakuna na ating binibili. Ito ay imimix natin sa 5 galon ng tubig at ito ay i-divide natin sa ilang galon para mapainom natin sa ating mga alagang manok. Ganon din ang ating ginagawa kapag tayo ay nagbabakuna ng Gumboro vaccine, pinapainom lang natin ito sa ating mga alagang manok. Importante lang mga kabukid na kung ipapainom natin ang bakuna ay uuhawin natin ang ating mga sisiw o manok sa loob ng 1 hanggang 2 oras para kapag binaba natin ang ating bakuna ay iinumin nila agad ang mga ito. At ang bakuna ay dapat maubos o mainom nila sa loob ng 2 oras lamang. At halimbawa naman mga kabukid, kung meron nga kayong alagang 50 o 100 heads at nais ninyo na magbakuna pa rin ng inyong alagang manok, ano ang ratio ng tubig sa isang bakuna o isang bote ng bakuna? Siguro mga kabukid, ang pinakamagandang paraan dito dahil konti lang naman ang alaga ninyo, pwede nyo na itong ipatak o ipatak sa kanilang mata o ilong para accurate yung dosage ng bakuna na ibibigay ninyo sa inyong mga alaga. Ang B1B1 vaccine at Lasota vaccine ay nagkakahalaga ng 255 dito sa aming lugar, habang ang Gumboro vaccine naman ay mas mahal, 370 ang isang bote nito. So, ito ay nabibili namin sa poultry supply na malapit dito sa aming lugar. Pero ito ay mabibili rin natin online sa Shopee o Lazada. Meron nga tayong makikita doon na mas mura yung halaga ng vaccine. Pero hindi kami bumibili online mga kabukid. Baka kasi pag dumating sa amin ng bakuna ay bagsak ang temperatura nito. Kailangan kasi ay cold storage ang ating bakuna. So mas gusto namin na bumili na lang sa pinakamalapit na poultry supply dito sa aming lugar kaysa umorder online. Kung ang manok natin ay matamlay, may sakit, may sipon o kung anuman mga kabukid, wag muna natin itong babakunahan. Antayin muna natin at gamutin muna natin ang kanilang sakit dahil kailangan ay malakas ang kanilang immune system o resistensya o healthy ang manok bago ito bakunahan. So parang katulad lang din yan sa atin, kailangan bago tayo magpabakuna ay malakas ang ating katawan dahil virus ang ating ipinapasok sa ating katawan. So, dapat ay healthy at walang sakit ang ating mga alaga bago natin ito bakunahan. Siguraduhin din natin mga kabukid na maitatapon natin ng maayos o madidispose natin ng maayos ang mga bakuna na gagamitin natin. Kung may sobra, kailangan itong sunugin o kaya naman ay buhusan ng mainit na tubig. So ito ay delikado kung meron kayong mga free range na manok dahil virus ito. So dapat ay maidispose natin ito ng maayos. Marami pang bakuna na pwedeng ibigay sa ating manok bukod sa B1B1, Lasota at Gumboro, pero hanggang dito lang ang ating vaccination program dahil pagkaraan ng last vaccine natin, bibilang na lang tayo ng ilang araw at pwede na itong ibenta. So 32 days lang meron na tayong manok na magtitimbang dito ng 2 kilo pataas at magiging useless kung magbabakuna pa tayo dahil nga pabenta na ito at syempre for health reason na rin ng ating mga consumers. At ganun din kapag tayo ay magbibigay ng gamot o antibiotic, iwasan natin at dapat hindi tayo nagbibigay ng gamot o antibiotic kapag malapit na itong ibenta. Every week ay nagtitimbang tayo ng ating mga manok para ma-monitor natin, malaman natin ang kanilang timbang. At itong manok na ito ay tumitimbang na ng 1 kilo, 21 days na ito. Pero mga kabukid, hindi rin may iwasan na meron ding maliliit na manok. Tulad nito, ito ay nasa 8 guhit o 800 grams.
Pero meron din tayong matitimbang mga kabukid, hindi talaga maiiwasan na merong naiiwanang manok o bansot. At tulad nito, ito ay nasa 5 guhit o 500 grams. So, pwede natin gawin dito ay talagang tutukan ang kanilang vitamins, pwedeng painumin ng gatas, at talagang dapat binubukod natin yung maliliit para mabantayan natin yung kanilang pagkain at hindi maagawan o matalo ng pagkain ng mga malalaking manok. So, ito yung binukod natin na maliliit na manok out of 800 heads. Meron tayong 40 na maliliit. So, pwede pa naman natin itong habulin. Basta again, babantayan natin ang mga ito. Hanggang dito na lang tayo mga kabukid. Sana kahit papano ay nakatulong sa inyo ang ating video. Kung hindi nyo pa napapanood ang ating first 2 video, ang pagbabakuna ng NCDB1B1 at Lasota vaccine, maaari nyong balikan ang ating video. Ito naman ang ating bagong babang sisiw mga kabukid. Ito ay nasa 800 heads pa rin, pero mas mura ito dahil class B ang ating binili, 28 pesos, at meron tayong 42 pieces o piraso na pasobra dito sa ating biniling sisiw. So kapag class B kasi karaniwan, mas marami yung pasobra kumpara sa class A. Hanggang dito na lang mga kabukid. Happy farming!